Ang mga Pilipino ay kilala sa sipag at tiyaga. Bawat umaga, milyon-milyon ang gumigising para magtrabaho. Mga driver, tindera, magsasaka at manggagawa. Ngunit kung ang kasipagan lang ang sukatan ng pag-unlad, dapat isa na tayo sa pinakamayamang bansa sa mundo. Sirang hagdanan ang sistema ng ating lipunan. Gaano man kataas ang ating akyatin, palaging may nawawalang baitang na pumipigil sa atin umangat. Ang sahod ay hindi na sapat sa pang-araw-araw. Habang tumataas ang presyo ng bilihin, mas lalong lumulubog sa hirap ang mga pamilyang Pilipino. Sa panahong ito, ang makaraos ay itinuturing ng tagumpay. Ang edukasyon ay itinuring na daan palabas ng kahirapan. Ngunit para sa marami, ito'y nagiging bitag ng utang at pangarap na di natutupad. Diploma nga, pero trabaho'y wala. Tinatawag nilang pangarap ng Pilipino ang pagtrabaho sa abroad. Araw-araw, libo-libo ang umaalis mga nurse, marino, at manggagawang nag-aalay ng buhay para sa pamilya. Ngunit habang ang pinakamahusay ay umaalis, ang kinabukasan ng bansa ay palaging lumalayo. Kapag ang korupsyon ay naging tradisyon, ang pag-unlad ay nagiging ilusyon. Ginagantimpalaan ng sistema ang makapangyarihan at nakakalimutan ang tapat at marangal isang bansa na hati sa pagitan ng mayaman at mahirap. Sa isang pader, Marangyang Village. Sa kabila, barong-barong. Ang yaman ay hindi na ipapamahagi, ito'y naiipon lamang sa iilan. Ngunit kahit ilang unos ang dumaan, hindi kailanman napuputol ang tibay ng Pilipino. Sa bawat bagyo, may bayanihan. Sa bawat trahedya, may pag-asa. Pananampalataya, pamilya, at malasakit iyan ang tunay na lakas ng ating lahi. Ang pagbabago ay hindi manggagaling sa taas, ito'y sisibol mula sa mga taong ayaw ng sumuko. Sa mga kabataang naniniwalang kaya nating umunlad, sa mga manggagawang patuloy na lumalaban. Ang solusyon ay nasa ating mga kamay. Hindi tayo mahirap dahil tamad tayo, mahirap tayo dahil matagal nang sira ang sistemang dapat sana mag-aangat sa atin. Ngunit kaya pa nating itayo ang sirang hagdanan ng ating bayan. Pilipino ka? May kakayahan ka? May pag-asa pa? Kung nagustuhan mo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang totoong kwento ng ating bayan. At tandaan, unahin palagi ang Diyos.